Nurse Robert, may tatanong ako sa'yo. Ano ang pinakamahirap na naranasan mo sa iyong trabaho? Question mo, napakagandang tanong yan. Alam mo, bilang isang OFW, particular dito sa Germany, ang pinakamahirap na na-experience sa trabaho, alam mo ang una, hindi yung mismong trabaho eh. Kasi yung trabaho, kung anong ginagawa yung bilang nurse sa Pilipinas, yun din yung ginagawa rito eh. Bukod dun sa ibang technical, for example, dito sa Germany, imbis na magbibigay ka na ng gamot, ikaw mismo yung prepare ng pasyente mo para makatid ng therapy or sa pang-stay ng pasyente sa hospital. Ano yung ibig ko sabihin doon? So, ikaw yung magpe-prepare pa or linisan siya. Ibig sabihin sa Pilipinas, ang pagkakaiba lang sa nangyayari, sa Pilipinas, yung mismong mga kamag-anak ang gagawa nun, kumpara dito na kayo ang gagawa nun. You're right. Alam mo dito sa Germany, I think all of facilities, meron lang visiting time. Na yun ang pinagkaiba sa Philippines. Sa Philippines, 24 hours and yung relatives. Dito, meron lang specific na visiting time ang relative. That's why yung mga patient, for example, na totally sick, na hindi makakilos, yung nurses mismo ang tutulong sa pasyente na ma-secure, na malinis ang kanyang pangangatawan bago humarap sa doktor or bago siya mag-attend ng isang therapy. Anyway, but that's not the most difficulty. The most difficulty is to build a contact or team. Paano ka maging team player sa co-workmate mo? Because there's some particular needs na kailangan mong ma-achieve para magkaroon ka ng close contact or ng as a magkaroon ka ng play as a team dun sa isang station or sa isang other side. For example, you need to be good in language because here in Germany, hindi sila nagsasalita ng English. You know what? Almost I think 10% lang ang marunong mag-English dito. However, they pursuk or pinusubukan nila na magsalita sila ng English. So the most of the time is kailangan mo mag-Deutsch. So, you need to understand yung communication between your patient and as a nurse. And the most important also to your team, kolegin mo o yung colleague mo. So, you need to synchronize kung ano yung agenda for today. For example, for today, meron kayong 20 patient, yung 8 na patients doon, meron siyang within 1 hour na therapy or meron siyang laboratory. Kailangan synchronize ka doon sa gusto ng team nyo for today agenda. So you need to communicate properly para hindi ma-lose yung time. Anyway, here in Germany, time is very important. Time is called ika mo. Yes, very important. Pag for 2 minutes, 3 minutes, for example, yung patient A mo, meron siyang therapy, hindi naka-attend, mawawala yun. So that's why nakasynchronize siya. And that's the most difficulty na mag-synchronize ka sa team. No? And question mark doon yung capability mo being a nurse. So, you need to showcase kung ano yung capability mo at the same time para mag-function sila at the same mag-build ng trust sa'yo bilang bago dito sa bansa nila. So, I think that's the most important thing and the most difficulty na na-experience ko is to play as a team. Anyway, like what I've said, yung gawa nila dito, yung trabaho nila dito as a nurse is almost the same. So, because of language barrier and also some culture barrier, no, yun ang pinakamahirap. So that's why for those nurses na bagong dating sa Germany or looking forward na mag-stay dito sa Germany or magpunta to try their career here in Germany, you need to prepare yourself sa language. Unang-una yun. Unang-una talaga yun. Kasi number 1 talaga, communication. Yun talaga ang mangyayari talaga. Kasi kung mag-i-English ka, hindi rin maiintindihan, wala rin pong silbi ang pagsasalita. Kailangan, kung ano ang mismong sprechen nila dito, kung pagsasalita, daw yun ang magsasalita, ganun din ang mangyayari para magkaroon kayo ng communication na maayos. Yes, that's sa right totoo, language.
language. Kasi ang hirap, kumbaga sa culture natin, iba din sa culture nila, malaki ang pagbabago, malaki din ang pagkakaiba. Kaya hindi, kumbaga, sabihin natin, as a nurse, pareho yung ganyan, culture, pareho yung dito. Siguro, malaki rin ang pagkakaiba talaga. Hindi talaga as in pare-pareho. Lalo na sa Pilipinas. Kumbaga, tinuruan tayo ng paano maghiwalay-hiwalay ng mga basura. Yun lang naman yung sample ko. Pero dito talaga matututo ka talaga ng maayos. And you know what? Talagang disiplina talaga ang mangyayari. This particular activity is included in culture. So, meron tayong culture. Kaya sa Philippines, some part of the Philippines, meron good segregation. Oo. However, here in Germany is, even in hospital, medyo maigpit yung segregation nila regarding sa mga garbage nila. So, Sprache and culture, no? Yun ang mangyayari talaga na, kumbaga, madedevelop mo sa sarili mo. Kumbaga, mapiperson mo yung sarili mo na lumaban kahit talagang, sample na mahina ka, pero mapapalabang ka kasi syempre, gusto mong pumunta dito. Talagang maano mo yung language, culture, maiiba, paunti-unti. Pero, nasa iyo kung babaguhin mo yung sarili mo. And that's only a few concept na kailangan mong ibigyan ng importance. First is language and second culture. So, and most aspect pang naka-include regarding the daily routine, no? So, what I've said here, yun ang one or two difficulty na encounter ko during stay here in Germany. Anyway, here in Germany is almost a year, no? 3 or almost 5 years na ako nandito sa Germany, pabalik-balik. And until now, yung Sprache ko hindi pa ganun kagaling, but keep trying. In culture city, meron sila mga information na binibigay, meron sila tinatawag na information materials na para malaman mo sa culture, no? But anyway, those matters yung pinakamahirap once na nag-arrive ako sa Germany. So far as being OFW in Germany, I can say na I'm satisfied and happy right now in Germany. And here in Germany, you know what? Security is almost a big aspect. Sobrang secure dito. Before in the Philippines, pag mapasok ang anak namin, no? Oo. Hatid sundo yung mga bata. Hatid sundo yung bata kasi otherwise kasi talaga. Sa totoo lang, sa Pilipinas, hindi ko naman sa inaano yung ating sariling bansa. Pero ang Pilipinas talaga, worse talaga kapag dating sa mga Security, ibig sa pagtravel ng mga bata sa kalsada. Anyway, dito, here, from our place, going to school for almost 15 to 20 minutes, I can say na I can sleep properly even na naglalakad o pauwi yung mga bata kasi yung mga sasakyan dito, yung driver dito is well-disciplined, no? Nag-stop sila pag may bata disiplinado. or sobrang ingat nila. Hindi ko naman sa pero makikita mo yung pagkakaiba talaga. Kumbaga sa Pilipinas, ang daming bara-bara mga driver na akala mo laging nagmamadali sa daan, pero makakapunta naman sa pupuntahan. Pero dito talaga, grabe ang disiplina nila sa mismong ginagawa dito. Kumbaga, parang hindi ko naman sinaano na yung mga aksidente, pero dito, mapapansin mo ang disiplina sa pagdadrive. Talaga, kumpara sa Pilipinas, malaki ang pagkakaiba. So, you can say that I can answer your question properly. Oh,